Rin na mahal na Panginoon, minamahal sa ating pong pagpapatuloy. Narito tayo sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pong pagkikinig ng banal na mensahe ng mahal na Panginoon. Ito po regular dinadala dito sa IBC 13 tuwing araw po ng Martes. Ito po ay alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Narito po ang beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda sa ating banal na mensahe. Amen. This will can remain. Let us pray. Father, dearest, in the name of my dearest Jesus, I beseech thee, pray. Be merciful unto us, to all of my dearest fellow countrymen. Let them understand that we are preaching the gospel, the power of God to salvation. From the hands of Satan, to escape the fires of hell, from darkness unto light, rooted signs and wonders and miracles of power from thee, O Lord, and by the power of darkness, forgive them all, O Lord. Let them find the truth. For we preach the gospel, not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit of power, so that their faith is not found in the wisdom of men, but the power of God. In the power of God, their minds should be open. That they should not resist the truth. Father, I pray in the name of my dearest Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Minamahal, kindly open your Bibles to Malachi chapter 4, verse 5. I have decided to touch on this scripture, this chapter, this book Malachi, just 1 minute ago. Because somebody called up that this is so serious. The gravity of the testimonies that I've heard, somebody, or if you get angry, get mad about the testimonies. It is a testimony or testimonies of those who have experienced the power of God in this ministry. Narasan nila na ang Diyos dito ay tumutugon sa panalangin, na ang Diyos ay may kapangyarihan, naghihimala, nakakabuti sa mga tao, sa mga naniniwala. Bakit may magagalit? Anong sabi nung tumawag? Terrible na raw ito. Nakakasira na raw. Nakakasira ito sa mga wala sa katotohanan. Maayos ang sira upang maayos na magmana ng buhay ng langgang, mabuksan isipan. Hindi masisira ang gawain ng walang katotohanan para masira, kundi para maayos at mabuksan isipan at magmana sila ng buhay ng langgang. Ang karamdaman nila na cancer, leukemia, TB, diabetes ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Kapag sila'y napadako sa Jesus Miracle Crusade Ministry, lahat ay pagpapala. At sinabi sa tumawag, hindi talagang mapigilan daw, papunta na siya sa Malacanang at ipatigil ang gawain ng Jesus Miracle Crusade Ministry. Ang tinik ha, daig pa ang Diyos ha. Baka may magagawa kami na mahal to stop the TV program about Jesus Crusade. This is not the crusade. This is the crusade of Jesus. Our dearest Heavenly Father warned in Malachi chapter 4 verse 5, behold, I will send you Elijah the prophet, and you have got to believe, or else I'll smite the earth with a curse. Sumpain ko ang pong daigdig. Ang salot na dumating minamahal recently
nakaraan lang, ng ilang linggo, sa oras na pigilin ninyo, Martes, do not forget, sa oras na pigilin ninyo ang TV program, ang magkrusada ng Jesus Miracle Crusade Ministry, na napabuti ang mga buhay ng mga tao, ang mga rebelde ay nagbabago, ang mga bisyo na palaya sa mga drug addiction, ang mga kriminal ay bumabait. Ilang milyon na nagbago ang mga buhay dito kung ito'y babalik sa kasamaan dahil inyong pinipigil ang krusada ni Jesus Crusade. Kaya ba pigilin ito? Kung magwala na ito, ang mga NPA na binago dito, babalik ang pagka-NPA. Ang ito'y binabaitan Diyos, babalik pagkasalbahe. Kaya ba ninyo? Kung kayo magwala, kaya ba din yun Diyos? Pag nagalit ang Panginoong Diyos, 20 times multiplied ang salot na dumating sa bansang Pilipinas kapag pigilin ninyo sa pangalan ni Jesus. Kaya ba ninyo pigilin ang mga NPA na dumami at magwala at agawin ang gobyerno ng mga NPA? Kaya ba ninyo mga komunista pigilin upang lahat ng tao'y hikayatin, takutin at magkomunista? Kaya ba ninyo? Hindi ninyo kaya. Ako, kaya ko sa pangalan ni Jesus. I can stop them by the power of the living God, by faith in God. I can stop all the demons, the angels of communism, terrorism. I can stop them in the name of Jesus. Ini group of terrorism throughout the country and even throughout the world. If all the leaders of the world will hear the gospel, the power of God unto salvation, the presidents, the kings, the leaders throughout the world will hear the gospel, they'll cause the TV stations, radio stations throughout the world to be used by me, by your humble servant, so that everybody throughout the world will be able to hear the gospel with power and anointing. The lame will be able to walk, the blind will be able to see, the drug addicts will be set free, the communists become a real Christian. Those who are in sin unto perdition with vices will be set free. They will see signs and wonders and miracles. Ozone layer, the destruction of ozone layer will be stopped. It will be restored to normal. The threat of the rich to attack our country or any nation, a bully, a powerful communist nation or nations will attack other nations. If we're going to hear the gospel through our mouths, they will be stopped. Even their bombs in the countries will be destroyed in the name of Jesus. After you have heard the gospel, you are these beloved presidents throughout the world, the leaders of the world, hear the gospel. Whatever proof you want to see from me, all the leaders of your nations, the blind will be able to see your crusade. The lame will be able to walk. I can convince you beyond any shadow of a doubt that I'm bringing the gospel of God, the power of God unto salvation. The Jesus Miracle Crusade is proceeding. The Lord Jesus, this Jesus is only using us as instruments to convey His love and power to all. For He says in 2 Timothy chapter 1 verse 7, I have not given you the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. You will not be afraid of anyone. A nation that has
nuclear weapons. You'll not be afraid. If you save the Spirit of the living God, He will not triumph over you. He can triumph over them. Just give us power to tread on serpents and scorpions, to tread on serpent, on Satan. We can overcome Satan by the power of the living God. Hallelujah. And nothing can hurt you. It's the Word of God. I believe every word written in the Holy Word of God. It's true. It has been proven beyond any shadow of a doubt that God is real. He's really alive. Hallelujah. It has something to do with your spiritual life. To die of hunger because of famine. To die during calamities. This is not a fearful thing, for it is appointed that man wants to die. After this, the judgment. What is fearful if you refuse to hear? You refuse to hearken the Word of God, to listen to the gospel that will save you from the fires of hell, from those intimidations and coercions and terrorism. Terrorism will never triumph of all the leaders of the nations will hear the good gospel, the power of God to salvation. I can commend them, all the terrorists and the communists to be frozen right there in their lands. They'll be frozen. They will be petrified by the power of God, by the power of God in the name of Jesus. Sila'y maninigas sa pangalan ni Jesus. Ayaw ko gumawa nito dahil ang layunan ng ating mabait na Diyos sa langit, bakit may mga problema na hindi kaya ng mga tao, hindi kaya ng mga hari sa mundo, ang mga problema upang lahat ng tao hanapin ang katotohanan. Sila ay maligtas kamamakan sa kalamidad, sa kahanap ng katotohanan na makatulong sa kanila, mahanap nila ang kalutasan sa dakilang problema na pagiging problema. Paano ba iwasan ang kanagat-tagatapoy? Fear won't start that, and fire is never quenched. Pinaintulot mo ng Panginoon. Ito ang pagkataon dahil He is coming. This Jesus is coming. He wants everybody to come home to serve Him according to God's will. Na lahat ay maligtas sa kamay ng diablo at magmamana ng buhay na walang hanggang. Balay mga bomba na yan, they're nothing. Little weapons, little bombs, and other weapons, they're nothing. Weapons of the terrorists, they're nothing. If you believe in the gospel, the power of God, and to salvation in the name of Jesus. Isaiah 54 verse 17. After this, you'll see a communist, an NPE, who was converted here. He was leading hundreds of communist NPEs who wanted to kill me. 1987 in the Lunita Quirino Grandstand. There were thousands of NPEs who tried to kill me. They were all amazed, surprised. They could not do anything but cry. They saw the power of the living God. They were converted. They were converted. They saw. They believed that God is real. As it is written in Isaiah 54 verse 17, no weapon that is formed by man will prosper against you if my righteousness is in you. If you're a righteous man, your God is not a God made by man. Your God is God. If your God is God, the creator of the universe is in you. You have power to tread on serpents and scorpions and over the powers of the enemy, and nothing will triumph over you. Hallelujah. You can conquer Satan in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. From the book of Isaiah, chapter 54, verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, saith the Lord. Let us have a praise the Lord. Nung sila ni Brother Lindo, sa Tarlac lamang, almost 1,000 ang mga NPE pumunta sa Lunita upang ko'y barilin. Iba ang sa Pampanga, iba ang sa Bacolod City, iba ang sa Cebu City, iba ang sa Quezon Province. Kailang libong mga NPE nandoon,
lahat ay bibirahin ako minamahal. Dahil ceasefire noong 1987, nang niniwala sila na maagaw nila ang bansang Pilipinas, kaya confident sila, they were so overconfident. But I was also overconfident that the Lord God will empower us to overcome Satan and Satanism in the name of Jesus. Kindly, our beloved Brother Bernard, kindly read it. Kung ready ang BTR, pakita yung testimony ni Brother Relindo, former NPA, sa Baguio City, siya nag-testify sa lahat, pati sa mga NPA kasamahan niya dati, nagkita-kita sila. Sinabi niya, hindi niyo masisisi ako. Ako yung nagbago rito sa Jesus Mercy Ministry. Hallelujah! Nung babarilin sila ng mahal, lalo nagtakbuhan ng mga NPA, nung nanalangin, lumindol, nagtakbuhan na takot ang mga NPA sa pangalan ni Jesus. Sinong hindi tatapang ng mahal? Sino hindi magkaroon ng pananampalataya? Who will repose his trust and confidence in God? Who will not believe in the miracle power of God? Miracle working power? One day, there were many MPS wanted to murder a radio announcer in a radio station in Visayas. Our stickers were posted at the walls of the radio station. Jesus Miracle Crusade Ministry. Evangelist Almeida invites you to attend. Beware communism and Satanism. When they saw the sticker who were about to assassinate the radio announcers who were attacking communism, they were emboldened to expose communism because of my expose. Yes, amen. The NPS were talking to each other. This man is in Manila. Iloilo is very far. Evangelist Almeida is here. We cannot lick him. He's powerful. Diri na in Constitution. Nangatakot ng BNP. Istigil lang, nagtakbuhan. Hallelujah! Nagtakbuhan. Nagtakbuhan ng mga NPA. So many observe that. Sila'y petrified. Prusin, wala ng lakas. At nangatumba sila, naninigas. Grabe ang takot nila. Lalo na nandiyan ako harap-harapan at hulihin ko sila. Tiyak, mahuli ko sila sa pangalan ni Jesus. Eh, sinong mga matatapang terorista sa buong daigdig magpakita ng abilidad ng mga bomba nila, hydrogen bomb, mga electron bomb, mga nuclear weapons, yan ay baliwala sa akin sa pangalan ni Jesus! Hallelujah! We can triumph over them in the name of Jesus! Si Brother Relindo, kitang-kita niya, nung kinalabit nila ang mga armas nila, naging baliwala, sila yung nanigas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! General Brother Relindo, mag-testify, ito yung nag-testify siya doon sa Baguio City. Praise the Lord. Totoo po talaga na ang mahal na Panginoon dito ay buhay. Sapagkat mga minamahal bago po ako na-convert dito, mga minamahal nakikita po ninyo ang mga malalaking streamer na yan. Taong 1986, December po yan. Na yan po ang mga minamahal ay nakapastil sa buong Metro Manila at nakarating po sa dako po ng Tarlac. Katulad din po mga minamahal ang mga leaflets na ipinamimigay ng mga taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. May nakasulat po doon, beware communism is Satanism. Dahil po ang inyong abang lingkod, simula pa ng bata, ako po ay nadoktrinahan ng ganyan. Na ang aming pong grupo, mga minamahal, yung pong sinasabi nga, BHP, yung pong bagong hukbong bayan. Noong pong kapanahonan po ni Sumulong, kami po ang nagpatuloy. Kaya tinawag po ng New People's Army, bagong hukbong bayan. Alam po ninyo mga minamahal ng aming mabasa ang beware communism is Satanism. Kami po ay nagalit sa tao na nagsulat o nagpasulat na yan.
Akin pong hinanap, mga minamahal. Subalit, sa akin pong paghahanap, kami po ay marami. Nasumpungan po namin, yung po pala, mga minamahal, nagmula po pala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po, mga minamahal, ay nagkunwaring membro upang aking makita ang nangunguna rito. Ang sabi namin, kami po ay nag-meeting, sinong taong nagsalita ng ganito na lumaban sa mga komunista? Sa buong daigdig, mga minamahal, simula nang ako'y nagkaisip, wala pang kumalaban sa komunista. Kaya po, mga minamahal, ang sabi ko, akong bahala, hanapin ko ito. Nagsama po ako, mga minamahal. Kunwari po ako naghanap buhay sa Metro Manila upang hanapin ang lugar ng Novaliches na nakasulat doon sa leaflets. Akin pong nasumpungan, mga minamahal, mayroon pong mga worker na punta doon sa amin. Sa Tarlac, sila po ay nangaral. Dahil po mayroong nauna sa akin na nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Paghatiran mo ako ng salita ng Diyos, aking tinatanggihan. Ako ay tumatawa sa mga bagay niya. Subalit kung ang dala mo ang doktrina ng komunista, kita'y aking tutulungan. Ganyan po ako noon. Subalit mabuti ang mahal na Panginoon, gumawa ang mahal na Panginoon ng paraan na upang ang mahal na Panginoon ay magpakilala sa akin sa katauhan po ng ating minamahal na ebanglista. Nagkunwari po akong membro sa ministeryong ito kung ano po ang mga ginagawa ng mga Kristiyano rito, ganoon din po ang aking ginagawa upang hindi po ako mahalata, upang aking trabaho ay aking magawa, may sagawa. Subalit, hindi pinahintulutan ng mahal na Panginoon na ang kanilang Diyos na tinatawagan noon ay buhay at ngayon. Alam po ninyo, mga minamahal, hindi ako tumayo rito upang itaas ang sinuman, kundi akin lamang ipatutuo sa inyo na ang Panginoon na aming pinaglilingkuran ay buhay. Bakit po, mga minamahal? Noong po aming iplano yan, barilin po, ang sabi ko sa aking mga kasama, simple lamang pala ang taong nagsalitahan ng yan o kumalaban sa ating organisasyon. Ito'y walang bodyguard, simple lamang. Kami po, mga minamahal, ay bumaba. Marami po kami, mga minamahal. Hindi lamang kami 300 sapagkat buong Metro Manila, halos marami po kaming suporta. Subalit ang babanat sa kanya, mga minamahal, sa aming tinarabaho, pinakamabigat na tao ang aming tinatrabaho, 5 lamang po ang bumabanat o nagtatrabaho. Subalit sa kanya po, mga minamahal, sa ating minamahal na ebanglista, kami po ay marami, mga minamahal. Ang sabi ko, unang babaril muna ay 3 po. At pag walang mangyari, susunod kayo. Alam po ninyo, mga minamahal, ang sabi ng aking kasamang dalawa, hindi, gawin natin 3 parte, 10-10. Alam po ninyo, mga minamahal, ang sabi ko, kapag tinaas ko ang aking 2 kamay, upang hindi tayo malata, kapag aking binaba, yun na ang ating babarilin. Kahuli-hulan pong nagsalita ang ating minamahal na ebanglista. Nung po siya'y manalangin, nakataas sa mga kamay ng mga tao, nakapikit ang kanilang mga mata, ang sabi ko, ito na ang pagkakataon. Itinaas ko ang aking 2 kamay at pagbaba ng isa, amin po, mga minamahal, paputukan, wala pong pumutok na baril kahit isa. Pumapalo ang gatilyo ng baril, subalit walang lumalabas na bala. Ang sabi ko, pagkakataon lamang yan. Ang sabi ng aking kasama, pagkakataon lamang yan. Sa 10, mga minamahal, ng baril at sinundan ng 10 hanggang 30, walang pumutok kahit isa. Lahat po ay matigas, mga minamahal. Lahat po ay nakaluod, matigas ang kanilang mga kamay. Hindi po sila makakilos. Ang sabi nila, anong klaseng tao ito? Alam po ninyo, mga minamahal, kami po ay umuwi sa amin. Sinubukan po namin ang lahat ng armas na aming dala. Nakalatag po sa lamesa. Napakahaba po yung lamesa, mga minamahal, puro armas. Hindi po namin ginalaw. Subalit ng aming subukan doon sa amin sa Tarlac, mga minamahal, lahat po ng baril ay pumutok. Yung po pala, mga minamahal, ay gawa ng ating mahal na Panginoon. Hindi po ako naniniwala sa ating Diyos. Katanghisip lamang ang Diyos sa amin noon. Ang sabi sa akin na nag-share, bakit ka nabuhay? Sabi ko, nagkataon lamang. Hindi ba ang lupa, kapag humula ng malakas magkaroon ng tubig ang 1 taon na lupa na hindi natutubigan, magkakaroon ng isda. Katulad din, ang tao ay ganyan, singaw. Subalit nagpakilala ang ating mahal na Panginoon sa katawan po ng ating minamahal na ebanglista. Wala po, mga minamahal, tao na nagsalita kumalaban sa mga komunista, kundi siya lamang sapagkat ang Diyos ay narito.
Ibig sabihin po mga minamahal, pinapatunayan niya ang mahal na Panginoon na aming pinaglilingkuran, ating pinaglilingkuran ay buhay. Kaya ang sabi ko, wala palang sandata na tatalab sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kami po mga minamahal, pinagmamalaki po namin ang aming sandata. Hindi po ko nawawalan ng karga. Pag wala po ako ng baril, mayroon po akong granada. Ang sabi ko, pag nakikipagsapalaran ako, kaysa mamatay akong walang laban. Thank you, Brother Ray. Praise the Lord. Let's sabi, praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Minamahal, si Brother Rilindo, hindi lang minsan nag-testify. Sa Crusade ng Pampanga, nag-testify siya. Sa Krusada ng Balanga, Maribilis, nag-testify siya. Maraming mga NPA doon, minamahal. Nagkataon, nagbagyo, minamahal. Galit na galit yung nakikinig mga NPA doon. Tipokin na si Brother Rilindo, pati ako. Nagkataon, nagbagyo. First night, nabasa na kami. Huwebes, Biyernes. Bagyo na naman. Sabi ko, kayo, aking iniibig ng mga kapwa Pilipino, ang mga Pilipino by nature, mababait talaga. Mga hospitable. Hindi yung ibig sabihin, maghanda ka ng granada para sa akin. Kaya sumasama ang tao dahil sa turo ng Diablo galing sa mga dayuhan. Turuan ka ba naman walang Diyos? Ibig ka sirain ang ulo mo ng Diablo? Walang Diyos? Paano ka isinilang? Paano tumatakbo itong planeta? Kasi bilis ang bala. Kung walang Diyos naghahawak. Patunayan ko sa inyo, itong bagyong ito ngayon din titigil, walang magpatigil ito, kundi ang Diyos na makapangyarihan, ang mabait ng Diyos na aming pinaglingkuran. Patunayan ko sa inyo, kayo iniibig ng mga Panginoon at iniibig namin kayo. Ang aming sadya rito, magdala ng mabuting balita upang makaramdaman ninyo na bunga ng kasalanan gagaling at kayo makumberte, maniwala kayo na may Diyos na nagmamahal sa inyo at minamahal namin kayo at kayo maligtas sa kami ng Diablo, sa kamay ng komunismo at kayo akit sa langit pagmamana ng buhay na walang hanggan. Nakita doon, minamahal, our beloved Major Nugget, nandoon. Beloved Colonel Caceres, nandoon sila. Nandun pa si Brother Henry Co. Nakita na tunga sila ang lakas ng bagyo, minamahal. Ang kapal ng ulap, maitim. O tayo manalangin. Nag-pray kami, minamahal, mga 2 o 3 minutes. Sabi ko, ulan, hangin, bagyo, tumigil kayo. Kayong NP, tumakas kayo dahil may mga granada, minamahal, may mga armala, may mga baril. Ilang, ewan ko, 50 o ilang tricycle, lahat umaandar. Ilang oras naghintay, oh. Yung mga titinda doon, hawak-hawak ang mga granada at batuhin ako, eh. Pero, nagtataka sila ni beloved Major Nugget, bakit ayaw makapoko? Hindi ako pinukol karkadaka. Maaaring na-prusin sila. Sabi ko sa pangalan ni Jesus, bagyo, ulan, tumigil ka sa pangalan ni Jesus. Kayo mga NP, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Tumigil ang bagyo, just in 10 seconds, lumabas sa mga bituin, ang buwan, ang mga NP nangawala. Si Brother Rilindo, nandun. Sabi ng aming ibang kapatiran, aba, kilala namin yan, ha? Kinabukasan, bumalik ang mga NPA. Nagpapanalangin, nagpalihan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Nanga-converte na. Balikan natin nagsasabi na ipatigil lang ang ating krusada. Pupunta sa Malacanang ngayon. Ang tindi, ito'y gawain ni Satanas. Magpatigil ng gawain ng Diyos, gawain ni Satanas. Ikaw na kampo ni Satanas. Kung pinatigil mo noon, napatigil sandali dahil ako'y pumayag, dahil ibig namin pumunta sa nagkursada sa Mindanao. Pero hindi pwede. Grabe ang aking puso ang pag-ibig ko sa mga opisyales ng Channel 13. Ayaw ko pagpaglaban dahil nasa Romans chapter 13, verse 1 up to 4. Do not resist the government, the powers that be. They are ordained of God. If you resist the officials, the powers that be,
You resist the Lord. You are against God. Kindly read it. Because I reiterate, a government, democratic government, is a government of the people, for the people and by the people. It's an agency of the people. So everybody must be pro-government. Gobyerno ng mga tao, labanan mo. That's why I'm pro-government. Because I am pro-God. I am pro-people. I love everyone. I love the communist. I love the NPS. But I hate communism. Kalaban ko komunismo, anti-terrorism. Ang mga terrorist, I love the terrorist. They're only deceived by Satan. Kung lalabanan ninyo ito, minamahal, kaya hindi ako, bagaman may business ako, nahahabulin ko ang Channel 13, kinat-off dahil sa pressure ng tumawag, pinatigil ang aming TV program, labag sa kontrata, pwede ko may demanda at ako'y mananalo against Channel 13. Ngunit hindi ko ginawa dahil grabe ang pag-ibig ko sa mga opisyales, sa ating gobyerno, inibig ko. I love him so much. Ay ko mawala ng trabaho ang mga opisyales dito, mga empleyado dito. I love him so much. As a matter of fact, not only in words, but in deed. Nung si Moses minamahal ay lumuhod, nagbabakawa, 3 milyon ang papatayin ng mahal na Panginoon. Lumuhod sa revolto ang mga tao, nagalit ang ating mabait na Diyos. Si Moses lumuhod, hindi kumain, hindi uminom, 2 beses, 40 days and 40 nights. Sinabi natin mabait na Diyos, dahil sa iyo, Moses, patawarin ko silang lahat. Bakit may mga cancer, mga leukemia, TB, diabetes, mga bulag, mga pilay, mga kitugin? Dito nagsigaling. Dahil sa oras na kayo mapatawad sa kasalanan dahil sa panalangin ng manugad, ang karamdaman mo na bunga ng kasalanan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Ang mga komunista ay magbabago, mga rebelde ay magbabago, maging tunay na Kristiyano. Dati mga salot sa lipunan. Ako rin ay salot sa lipunan. Nung natanggap ko sa Kristo, ako ay bumait, tagapagmano ng buhay ng langgang. Kristiyano, akit sa langit, mabait ang mabait, kapag sa Kristo ay nasa Kanya. Inyong pipigilin ang krusada ni Jesus, ni dear Jesus. Nakalagay sa streamer namin, are you sick of cancer? Leukemia, TB, diabetes? Are you drug addict? Ika'y baliw? Lahat ng demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ang pagkabaliw, ikaw na nagplano, itigil ang krusada ng Jesus Crusade, Jesus Miracle Crusade Ministry. Ang mga demonyo ng kabaliwan, ng cancer, ng leukemia, ng leprosy, pupunta sa iyo sa pangalan ni Jesus! Pupunta sa iyo at sa iyong lahi! Sa lahi mo, kapag hindi ka nagsisi, ikaw nagpatigil ng 6 months ago, ikaw nagpatigil, na ako'y punong-puno ng pag-ibig, kukunting tulong, kahit hindi tumutulong aking binibigyan, ay may bibigay ako. Katulad sa Pampanga, buong gabi nandoon kami. Galing dito nung Martes. Pumunta ko sa Pampanga, alas 12 ng gabi. Lumabas ang mga tao, mga victims, na kininig ng Ebanghelyo ni Kristo. May pumunta mga grupo doon, hindi naubos pagbigay, pinagbabatoan ng bibigay dahil hindi sila nabigyan lahat. Pumunta kami, minamahal, pinatanggap namin sa Panginoon Hesus, na kung ang amo para mga tupa ang babait, nakatanggap kay Kristo! Aming binigyan sa primerong evacuation center, mga 400 families, sumunod 800. Sinabi namin baka kukulangin ng bigas at mga kumot at mga banig. Sabi ko, hindi babigyan, bibigyan ko ng pira.
O bibili tayo ng stoves dahil sabi nila, mahal na pastor, marami kaming pagkain dito maluluto, ngunit wala kaming mapagsaingan. Sabi ko, ako bibili ng mga stoves. Bibigyan ko kayo. Aling gusto niyo, bibigyan ko ng salapi, 50 mil, o bibili ko ng stoves. Kaya minamahal, within 2 days, nakabili kami ng 110 o 120 ka mga stoves, binigyan namin doon sa kanila. Kung hindi dahil sa mga lahar na yan, hindi nila matagpuan, marinig ang balita ng buhay. Galak na galak, sila tutuwa. Maraming mga NP doon. Nakatanggap kay Kristo. Nakita nila na may Diyos pala nagmamahal sa kanila. Dahil sino pupunta doon? Alas 12 ng gabi. Mga gutom ang mga tao. Kakain ang kapwa-tao. Sa gutom, sa hirap. Ngunit ang Kristo nasa mga Kristiyano, Diyos ng pag-ibig, walang katakutan. Ang pag-ibig ng Diyos ang nangudyok sa amin, pumunta roon, hanapin ang mga tao ng ilangan ng pag-ibig ng Diyos, ng kalinga ng kapwa. Hindi lamang sa salita, kundi sa aksyon. Ito ang aming ginagawa, minamahal. Hindi lang once, twice, 3 times. Habang nandoon ang evacuation center ng mga refugees, lagi kami pupunta roon, magbibigay ng tulong. Dahil ating minamahal na gobyerno, terrible mga problema ang hinaharap. Hindi na makayanan, terrible ang mga biktima ng Mount Pinatubo, buong Pilipinas. Kaya tayo magtulungan. Sa halip na hadlangan ninyo ang krusadang ng Diyos, ang inyong hadlangan ay ang Diyos mismo ka ng pag-ibig. Wawasakin kayo sa pangalan ni Jesus. Magsisi na kayo! Hindi nyo kaya! Kahit komunismo sa buong daigdig, hindi ako kaya! Diyos pa kaya! Kaya ninyo? Ikaw nagpatigil ng aming TV Crusade sa Channel 13, 6 months ago, magsisi ka na, ha? Bago dumating ang kitong, cancer, pagkabulag sa iyo at sa iyong mga angkan, sa mga mahal mo sa buhay. I declare in Jesus' name, repent! There is no power on earth that can lick a man of God. Even all the entire terrestrial throughout the world, all those with nuclear weapons and electron bombs throughout the world, the communists will fight against me. I can overcome them. I can defeat them in the name of Jesus. I am only giving you a condition that after you will be saved from atomic bombs or nuclear weapons from destruction, I want you to come to this Jesus and receive life from heaven para lahat ang pagluluhod sa mga reporto. Walang kakwinta-kwinta kay kung totoo ang mga reporto, lahat sana'y nakatakot-takot ilang milyon ang mga reporto sa Pampanga. Wala sanang nasalanta doon. Ngunit yon chief of police. Kung hindi ako nagkamali, mga opisyalis, ilan sa Bacolor, Pampanga, nagkrusada ka sa Pampanga, pinatanggal aming mga streamer. Naku, ako'y natakot. Sabi ko, anong ginagawa ninyo? Kahabag-habag kayo sa halip na mulatas ang problema ninyo sa Pampanga. Hindi na kayo nadala ilang libong taon ang ating reliyon. Ang mga revolto nandito, lalo tayo naranasan ang mga salot, katakot-takot na salot. Nagpapatunay na malaman ng Diyos ang mga revolto na nayatan ng demonyo. Lumamit kay Kristo sa pagitan ng Panginoon ni Kristo. Kapangyarihan na kipapalaya sa gutom, sa kamay ng Diablo, sa lahar, sa kahirapan, sa kasalanan, upay ka magbabana ng buhay na walang hanggang. May priba, may ebidensya, may katugunan sa panalangin, may pagbabago, kakalakan kasyan, joy unspeakable and full of glory, the Spirit of the living God that will be brought before
receive the Spirit of the living God. Joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, gentleness, and faithfulness. Against us there is no law. Kapag ang Kristo'y nasa iyo, magbubunga ng siyam na bunga ng Espiritu Santo. Laban dito ay walang batas ng kalikasan ng kamatayan. Laban dito ay walang batas ng kalikasan ng kasalanan. Ang ibig sabihin, you're over and above below of sin and death. That's sinabi ng Biblia sa Romans 8:2. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has been me free from the law of sin and death. Mayroon akong kapangyarihan laban sa kalikasan ng kamatayan, laban sa kalikasan ng kasalanan. Kung ang Kristo'y nasa iyo at bumunga ng siyam na bunga ng Espiritu Santo, ikaw ay sa ibabaw na ng kalikasan ng kamatayan. Wala ng kamatayan, wala ng kasalanan. You're over and above below of sin and death. Goodbye kamatayan, goodbye kalikasan ng kasalanan. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Kaya kay matapang, wala kang katakutan demonyo dahil wala ng kamatayan. You're over and above below of sin and death. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya niririt, ito'y biblical lahat. You do not need grieving images. You do not need religion. You need the Spirit of power. The Spirit of the living God. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Kali, read it. Mga taga-Roma, Kapitulo 13, versikulo 1, 2, 3. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalansang. At ang mga nagsisasalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot kaysa kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kaniya. Let's magsabi, praise the Lord! Kali, sunod, Romans chapter 8, verse 2. Bagay kay matuwid na Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, bubunga ng siyam na joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Hindi ka na dadaan sa libingan. Hindi ka na magkakasala. Grabe ang kapangyarihan na sa iyo. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. You have love for others because you have passed from death unto life. Ika'y nakatakas na sa kamatayan. Ang alipin ng kamatayan ay alipin ng kasalanan. Kadagat-dagat nga po'y ang hantungan. Ngunit pag ika'y alipin ng katuwiran, alipin ng Kristo, wala ng kamatayan. Akit sa langit, magbamana ng buhay ng mga buhay during the rapture. Malapit ang rapture, kukunin po tayong buhay. Amen? Praise the Lord! May prueba, may ebidensya, kapangyarihan, laban sa mga upper, mga kidnapper, mga rapist, mga killer, murderer, lahat ng mga masamang tao, o si Satanas mismo, hindi ka daigin dahil ang Kristo ay nasa iyo. Kaya come to this Jesus, receive the Spirit of the living God. For a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ, he is none of his. Remember this. Pag ang Kristo ay nasa iyo, grabe ang power mo. Ang mga demonyo nanginginig sa'yo, sa takot sa'yo. Magtatagupan ng dahil sa takot sa'yo. O, nasaan yung aking mga kalaban? Yung lumalaban sa akin, hindi ko kalaban. I love them. Pero kinakalaban ako. Nagtatago dahil sa takot sa akin. Grabe. Sinabi ng Biblia. Totoo! Totoo ang Biblia. Hallelujah. Nagtatago. Speaker lang, oh. Nabasa sa Iloilo ng mga NPA. Nagtakbuhan. Nakita yung pangalan ko, oh. This is Jesus. Jesus Mercocus Ministry. Evangelist Almeida. Sabi, ang mama na yan, eh. Nasa Maynila. Hanggang dito. Nandito rin. Hindi natin kaya yan. Takbo sila! Hala, karipas ng takbo! Hallelujah! Hallelujah! Lalo na kaharap ako! Hallelujah! Naginginig na! 1987, pagkatapos sa krusada sa Lunita, may pumunta ng mga NPA. Babae at lalaki. Pagpasok pa nanginginig na. Lalo na nakita na tumigil ang bagyo. No? Kasi, bagyo, tumigil ka! Nagbagyo, 1987 doon sa... May bagyo noon. Super typhoon. Tumigil, lalong naginig, nagtakbuhan ng dalawa, nagiyak, hindi namin kaya, hindi kaya! Grabe, yan. Nakakatuwa talaga, hallelujah. Nakadagdag ng pananampalataya, nakakatapang, hallelujah, tumatapang, hallelujah, tumatapang, sa pangalan ni Jesus.
Bakit hindi matatapang? Nung kayo maliit pa, sabi ng Biblia, sa Hebrews chapter 1, verse 14, ang mga anghel ng Diyos magbabantay sa iyo kapag ikaw in the future maniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Bakit ikaw maging anak ng Diyos? Binibiro mo, lumapit yung 1,000 Hapones sa tinatawag Kapangahan, sa Madrid, 1,000 mahigit. Hinuli kami. Aba, inantok-antok pa ako. Pagharap yung sa Haponesa, sinuntok ko. Kumuha ng kanyang samurai, oh. Pak! Akalang may dismama, putol ako. Ay, iyak ng iyak. Ni katitingay, wala kong sugat. Praise the Lord! Mga gangster, dito sa Quiapo, 2 gang. Ayaw ko, mga 33 sila. May mga sandata, mga SP, mga baril. Ang aking sandata, patulang. Pinaghabol ko sila. Nagtataka sila, ba't sila natakbuhan? Ang takot nila sa akin, bakit Diyos ang nagbigay ng power? Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kali, our beloved attorney, hoy. Galatians 5, verses 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ito minamahal, hindi ko linalagay sa kahiyan ang mga ini organization, ini NP movement, communist movement. Hindi ko linalagay sa kahiyan. Dahil mahalaga kasi kaligtasan natin. Inyong kaligtasan. Kaya pinapakita ko na ang kapangyarihan ninyo ay limitado. Galing kay Satanas. Ang akin galing sa Diyos. Sino makadaig sa akin? Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Yung nagsasabi na sila sa katotohanan, hindi pa rin nagbago, subukan ninyo doon, minmahal. Yung nagsasabi, sila sa katotohanan, ibig ipatigil ang ating gawain. Kaya mabuti, in fairness, tubot, dahil sila sa katotohanan eh. Mabuti pa yung lahat kami, nagpapakita na kami ang katotohanan. Maraming nadadaya. Kami lahat ay barilin ninyo. Ang matira ay nasa katotohanan. Amen! Hallelujah! My dearest in peace, you shoot all those preachers who have deceived many. They are claiming that they are men of God. I am claiming that I'm man of God. If you doubt, you shoot me. Pag ako'y namatay, hindi ako man of God. Yung mga tao diyan, kung sino-sino nagsasabi sila ng katotohanan, you shoot them. They will be buried, 6 feet below the ground. They are not telling the truth. They are liars. They are false prophets. Kaya subukin, try all the spirits, all the preachers. All of us, the preachers, for preaching the gospel is a great responsibility to mankind. For going to heaven is the greatest matter of importance. Jesus sees it that these men of God who are preaching the gospel are really men of God. They're not deceivers. What is your gauge? What is your barometer? Your bullets? All of us preachers who are claiming that we are in the truth, those in the TV, even in radio, in the Kirill Grandstand, throughout the country, all of us, you shoot us. Ang matitira, silang nasa katotohanan. Amen! Hallelujah! Hallelujah! So that we will stop fooling the people o magtitigil na ang pagdadaya. Lahat! Lahat! Nagsasabi na sila sa katotohanan. Lahat ng araw ng Ebanghelyo, dinadaya ang mga tao. Biralin niyo ako, kami mga pastor, mga pare, mga evangelista, baralin niyo kami, ang matira, siyang nasa katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Baralin niyo kami! Ayaw ko madaya ang mga tao. Ayaw ko mga tao ay mapunta sa impyerno. Awang-awa ko, kaya kung nasa katotohanan pa, yung sa Pampanga ang ating reliyon, di sana ay hindi maghirap ating minamahal ng kababayan sa Pampanga. Hallelujah! We love him, so I pity them. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kayo, naniniwala na ako'y nasa katotohanan at subukin pa ninyo ako, I decree. Pag may plano kayong masama sa akin,
ang granada sa inyo mismo sa bahay ninyo puputok. Ang mga bala ninyo magiging inutil. Ang sandata ninyo ay masisira lahat sa pangalan ni Jesus. I decree in Jesus' name, this to power and red can tie us down. I command, I decree, be frozen, Satan, demons, killers, and murderers, be frozen in the name of Jesus. Lahat ng hidwang panampataya ay maging inutil sa pangalan ni Jesus. You have got to think for the truth, so that the truth shall set you free from bondage of sin, from falsehood, from body, pride, and vainglory. Kailangan ibigin niyo ang katotohanan. Hindi balik kung mapapahamak kayo lamang, hindi mapapahamak ang mga tao. Ngayon na lumapit sa katotohanan upang kayo maligtas sa mga bala ng mga NP, mga komunista, maligtas kayo sa mga bala, sa mga barel ng mga sandatan. Ngayon, hahanapin kayo. Nagsasabi kayo, nasa katotohanan. Minamahal, ang nagsasabi sa nasa katotohanan, simple kalaban ang demonyo. Dahil yung mga tao na mag-NPA, agawin nila sa inyo. Ang mga tao na ibig mag-NP, mag-komunista, agawin ng mga preacher sa kamay ninyo. Simple kalaban niyo sila. Eh, kailan niyo umpisahan? Kailan niyo pag-umpisahan pagbaril sa amin? Lahat kami baril ninyo. Upang malalaman sino ang nagsasabi ng katotohanan. Ang wala sa katotohanan, tumigil na sa pangalan ni Jesus! Tumigil na! Padama-dama pa kayo. Magkunyari kayo nagsigaling. Dinadaya ng mga tao. Dinadaya ninyo. Bayaran 3,000 yung magpatiti. Ako, gumaling. Umupo sa wheelchair. Nakita ni Brother Bon, Mama, kasama niya sa lunitaw, naglalakad. Mamaya, umupo sa wheelchair. Ang lakas-lakas tayo, naglalakad, umupo sa wheelchair. Dumating naman leader nila. In Jesus' name, lumakad ka. Tumalon, magaling na ako! Sino yon? Si Brother Bonsi, taga El Shaddai. Kitang-kita niya, lumakad ang kanyang kasama, katabi niya paglakad, lumupo sa wheelchair. Ano yan? Bandaya? Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hebrews chapter 2, verse 3 and 4. How can you escape the fires of hell if you neglect so great salvation, wrought with signs and wonders and miracles? May prueba, may ebidensya, may himala. Nasa Numbers chapter 14, verse 19, 20, and 21, 22. Kindly read it. Minamahal, sa Numbers chapter 14, verse 19, 21 to 22, ang lahat na nakakita ng himala, ang Red Sea ay natuyo. Umulan ng pagkain galing sa langit, 40 years. Ang mga sapatos ng ating mga kapatid sa desierto, habang lumalaki sila, lumalaki rin, hindi na luma. Ang ibon umulan for 40 years. Ibon sa umaga, ibon sa pananghalian, ibon sa gabi, tinapay sa umaga, tinapay sa pananghalian, sa gabi tinapay, nakakasawa. Ngunit ibig mong mabuhay, patuloy kumain ka ng kumain, walang reklamo. Ang nagreklamo, pinatuka sa mga ahas. Ngayon, huwag kayo magreklamo. Paulit-ulit ang Word of God na ang revolt ay masama. Bakit? Upang kayo maligtas kami ng diablo at magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord. Dati-rati ang Diyos ko ay revolto. Pero maraming tawag na tawag sa revolto, luhod ng luhod. Nagdi-disco naman. Disco ng disco. Nung may sakit ng cancer, Diyos ko, Diyos ko. Lumapit sa Jesus Christian Ministry, gumaling ang cancer. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Pinamahal. Welcome to the world of God. With signs and wonders and miracles. And the gift of healing. And the gift of the Spirit. Welcome to the world of righteousness. Welcome to the world of peace and joy. Welcome to the world of power and riches. Hallelujah! Praise the Lord!
tanggapin ang mahal na Panginoon. Tanggapin. If you believe the gospel, kung naniwala ka sa Ebanghelyo ni Kristo, kapangyarihan na mapalaya kayo sa kasalanan, mapalaya kayo sa mga karamdaman ng leukemia, diabetes, drug addiction, tanggapin ang mahal na Panginoon. Maniwala kayo at magsisisi at magbabautismo sa pangalan ni Jesus. Dumalo kayo sa aming mga services Wednesday, Friday, and Sunday. Sa lahat ng mga syudad, dumalo kayo minamahal sa Pasay City, Mikawayan. Dumalo kayo minamahal. Ngayon, tanggapin niyo minamahal. Taas puso, kahit anong karamdaman niyo, gagaling. Ngayon din ay gagaling kayo na 70% pag kayo'y nangako sa mga Panginoon. Ika'y dadalo maglingkod sa ating mabait na Diyos. Ngayon din, kahit 80% gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Kahit kitong cancer, diabetes, kahit anong karamdaman, gagaling ko, sabihin mo, mahal Panginoon, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Ako'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Sumunod ka sa panalangin, min mahal. Mahal Panginoon, aking nanampalataya sa iyo. Tinatanggap kita aking sarili na kapagligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Mahal Panginoon, kinanampalataya sa iyo. Tinatanggap kita aking sarili na kapagligtas. Mahal Panginoon, patawarin mo po ako sa pangalan ni Jesus. Iligtas po ako lahat ng aking mamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Yes, dear Heavenly Father, in the name of my dearest Jesus, sa praise upon thee, I beseech the Lord forgive their sins. Make them real Christians by heart and deed and truth and earth to be their life. Set them free from the bondage of sin. Save them all as of the problems. Save them all and their loved ones. Father, this I pray in the name of my dearest Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah of Jesus. And bind the power of darkness. Kasan Pilipan Dasan, and disease. Kung kayo may karamdaman ng cancer, leukemia, diabetes, datang rin ng karamdaman, pangalan min mahal. Palayasin niyo sa pangalan ni Jesus. Ipatong kamay niyo sa karamdaman. Banggitin magkaramdaman ninyo ang pagkaramdaman at ipatong sa TV screen ang isang kamay ninyo. Sabihin po ninyo, di mo na nag-cancer, leukemia, diabetes, kung na sakit po ninyo. Heart disease, goiter, pagkabulag, pagkapilay. Di mo na leprosy ng kitong, lumayas kasi sa pangalan ni Jesus. Di mo na turismo, lumayas kasi sa pangalan ni Jesus. Di mo na pagkatumoy, pagkapatla, lumayas kasi sa pangalan ni Jesus. Di mo na kahirapan, lumayas kasi sa pangalan ni Jesus. Be healed, problem sa soul. Gumaling na kasi sa pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Sabihin po ninyo, minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, let us buy, sabihin niyo, hallelujah, praise the Lord, be healed in the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Minamahal, we love you so much, with all our heart, with all our soul, with all our strength, but our dearest Jesus loves you more, my dearest brothers and sisters, my dearest countrymen, we love you so much, but our dearest Jesus loves you more. Our beloved Pastora, my dearest wife. Purihin na mahal Panginoon, mga minamahal, isang tunay pong pagpapala para sa amin, na kami po ay makakarinig ng gano'ng mga pangungusap, na kami ay talagang kinamumuhian. Sabi nga po ng Biblia, kapag kayo po ay magdadala ng salita ng mahal na Panginoon, marami ang naiinis, marami rin po ang natutuwa. Sapat yung po mga naiinis, yung ayaw pong maniwala sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung po ng mga natutuwa, yung mga tumanggap ng pagpapala, kagaya po dito sa ating ministeryo, mga minamahal, hindi po natin mapigil sila magpatunay ng kanilang karanasan sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ang inyo pong abang lingkod, 10 ng aking mga kasama rito at ating minamahal na ebanghilista, kung mayroon pong magpapatunay doon sa ibang fellowship na nanggagaling sa amin at hindi gumaling, wala kaming magagawa. Kaya mayroong freedom of speech, freedom of religion, malaya ang lahat kung anong gagawin sa kanyang pananampalataya. Kaya kung kayo po'y nasa katotohanan na walang dapat ikasama ng loob, kung sa inyo hindi gumaling, abay mag-alala ka kung dito gumaling, sabat siya'y napapatino ang buhay at napapalapit sa mahal na Panginoon. Kaya kami po mga minamahal, nangangaral, ang sabi ng Mateo 28, magsihayo kayo at magsiyaong kayo at gawin niyo mga alagad ang lahat ng bansa. Kaya hindi lamang dito namin ipangaral itong katotohanan sa buong bansa. Kaya kung kayo magpapatigil, abay sobra pa kayo sa Diyos. At hindi kailanman matitigil ang gawain ng mahal na Panginoon. Magpapatuloy hanggat ginusto ng mahal na Panginoon. Kaya kami mga minamahal, kahit saan kami ilalagay, natigil ang TV program namin, nagkataon na kami nagplano ng krusada sa Mindanao, ang kalooban ng mahal na Panginoon siyang masusunod. Kaya kung aming pipigilin ang mga tao na huwag pumunta roon, kami po ay nangangaral ng buong katotohanan. Anong sabi po rito sa 28 po ng Mateo, mga minamahal 19 hanggang dito po sa 20. At ituro ninyo sa kanila na gawin po nila at ganapin ang lahat ng ipinag-uutos na mahal na Panginoon. Kung hindi po natin ipangaral ito,
maging dito sa Metro Manila, baka apawan pati tayo dito ng lahat. Sapagat hindi pakikinig ang Diyos. Nakita po namin sa may bandang Dolores, papunta kami ng Baguio City, that was 2 years ago. Meron doon ina ng laging saklolong simbahan. Ngayon po, hindi na sakluluhan ng kanilang birhen, nasa ilalim ng lahar yung simbahan. Iko ituturo mo na, hindi si Maria, si Birhen Maria, ang ina ng laging saklolo. Ang mahal na Panginoon Sus, siyang mayroong kapangyarihan, nasa saklolo sa lahat ng nangangailangan. Kaya po rin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, sa ating pong schedule of services, kami po'y patuloy nag-anyaya sa inyo po, ng mga kapatid namin, mga kababayan, na naghahanap at nagsasaliksik ng katotohanan. Makinig po kayo sa lahat po ng mga fellowship, sa lahat po ng mga TV program, panuorin po ninyo. At kung kayo'y tinawag, dadalhin kayo sa buong katotohanan. Narito po ang ating mga schedule of services. Ating pong Sunday service is 7 o'clock up to 1 o'clock in the afternoon. Yan po ang ating araw ng lingguhang pananambahan. Araw naman po ng Wednesday, Miyerkules ay alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Araw din po ng Biyernes, meron tayong magdamagang pagpupuri sa mahal na Panginoon. At ito'y dinadaluhan ng napakarami nating kababayan na lubos na pinagpala, pinagaling, nalutas sa mga problema ng ating mahal na Panginoon. Hindi nyo mapipigil ang taong pinagpala ng mahal na Panginoon na magsigawan ang kaputihan ng mahal na Panginoon. O mga minamahal ka, puri-puri ang gawa ng ating mahal na Panginoon. Hanggat kami may buhay, patuloy kami magsasabing napakadakila na mahal na Panginoon. God bless you, brethren. We love you on the Excuse me, Lord. sweetheart. Ang aming TV program ay gabi-gabi, 12 midnight. Gabi-gabi po yan. At saka may araw at 3 times a week. Amen? Praise the Lord.